Ayan, so panibagong video na naman for C410 or hydraulics, at para sa video na to ay mag-solve o mag-compute ulit tayo ng mga problems about 3 reservoir systems. At kung di mo pa napapanood yung video lecture ko tungkol sa 3 reservoir problems, ay ilalagay ko yung link sa description sa baba. Tara! Let's go! So ito yung problem. Problem number 10, determine the pipe diameter at pipe number 2 on the 3 reservoir system as shown below. If Q sub 1 is 2.5 cubic meters per second. So, given na dito yung ating system, merong tatlong reservoirs at yung reservoir A ay yung pinakamataas with regards to elevation. So, that is at elevation 150 meters. Reservoir C to be the lowest with regards to elevation, that is at elevation 89 meters. At yung intermediate reservoir or yung nasa pagitan ng reservoir A and reservoir C is reservoir B at elevation 105 meters. So, given na rin dito yung mga essential pipe properties gaya ng N. So, since roughness coefficient N yung given, may idea na tayo kung ano yung gagamitin nating head loss formula para dito sa problem. So, naman, given naman yung L o yung pipe length na bawat pipes involved. Also, given na rin yung diameters para dun sa pipes 1 and 3 since yung sa pipe number 2 nga, yung unknown, kailangan pa natin siyang computein. So, ngayon, may given na rin dito sa problem condition. So, that is, if Q sub 1 is equivalent to 2.5 cubic meters per second. So, since given na to, kaiba to dun sa problem number 9 na sinolve natin dun sa previous video. So, ito ay pasok dun sa type 1 na problem for 3 reservoir system na merong given na isang discharge or Q dun sa isa sa mga pipes involved. At ang kailangan natin computein ay either pipe properties o di kaya naman ay yung elevations. So, ayun. So, computein natin yung required, which is yung D sub 2 or yung pipe diameter at pipe number 2. Let's go! So, bago tayo mag-compute para dun sa diameter at pipe number 2 ay alamin natin muna. So, pinakamalaga na maalaman natin kung ano ba yung elevation ng piezometric level. So yung piezometric level ay yung summation ng lahat ng pressure heads created by the 3 reservoirs, and it is located at the common junction. So, this is the common junction PC. Maglagay tayo dito ng imaginary na piezometer. So, ngayon, dun sa type 2 problems, aalamin lang natin initially kung yung piezometric level ba is above B or below B. Pero hindi pa natin makukompute talaga totally kung ano yung elevation nito. Unlike dito sa type 1 problem, makukompute na natin yung level ng, yung elevation ng piezometric level. So, by means of computing one head loss, maalin dun sa pipes 1, 2, and 3, basta kompleto yung given. So, hindi natin makakompute yung isa sa mga head loss dito sa mga pipes na to initially kung hindi kompleto yung given. Kasi kung titingnan natin dun sa formula na gagamitin natin, say that is H sub F, since ang given dito ay N, at in terms of Q, that is 10.29 N square L Q square all over D raised to 16/3. So, kailangan, kung gusto natin makompute yung head loss, given dapat yung N. So, given yung N, L given, Q dapat given. So, ang given lang na Q dito ay yung para sa pipe number 1. So, maibigay na tayo kung ano yung gagamitin natin. Also, yung pipe diameter. So, ngayon, ang given lang dito ay pipes 1 and 3. So, pipili ka lang dun. Siyempre, pipili na natin yung pipe number 1 since given na nga din yung Q sa pipe number 1. So, bago natin computein yung head loss, so, dapat, alamin din muna natin yung difference in elevation nitong reservoir A and reservoir C. So, yung difference in elevation nitong reservoir A and reservoir B ay 150 minus 105. That is 45 meters. So, since 45 meters yan, dapat, may idea na tayo kung ang level ba nung piezometric level is below or above. Malalaman natin yun kung pag humigit sa 45 meters yung value ng head loss at pipe number 1, ibig sabihin below
sa elevation ng reservoir B yung piezometric level. Kapag naman less than 45 meters yung head loss at pipe number 1, ibig sabihin nun above reservoir B yung piezometric level. So, try natin computein yung H sub F sub 1. So, kapag na-compute na natin yan, malalaman na rin natin kung ano ba yung H sub F sub 2 as well as yung H sub F sub 3. So, gawin ko ay computein lang natin siya. That is 10.29 multiplied to 0.011 square multiplied to pipe length, that is 1,250 para sa pipe number 1, multiplied to 2.5 cubic meters per second square all over pipe diameter 0.8 raised to 16 thirds. So, ayan. Input natin siya sa calculator. That is 10.29 multiplied to 0.011. Okay, that is squared. Multiplied to 1250. Multiplied to 2.5 squared all over D. So that is 0.8 raised to 16 thirds. 16 over 3. Okay. So, yung head loss, H sub F sub 1 is 31.977 meters. So, gawin ko, try ko lang muna itong i-store at E. So, ngayon, nalaman na natin yung H sub F sub 1. So, kung papansin nyo, yung H sub F sub 1 is less than 45 meters. So, yung difference in elevation para dun sa reservoirs A and B. So, ngayon, ibig sabihin nun, yung level ng H sub F sub 1 o yung piezometric level pala ay above B. Okay? So, kung ito yung level ng B, above B yan. Kasi nga, 31.977 lang yung H sub F sub 1. So, ito yun. So, ngayon, since na-conclude na natin na above B, malalaman na rin natin yung direction ng flow. Yung inflow at saka ng outflow. So, para dito sa problem, yung direction ng flow para sa pipe number 2 ay going towards reservoir B. Since nasa ibabaw ng reservoir B yung piezometric level. So, ito na yung magiging flow direction. At ang magiging working equation natin para dyan, yung inflow natin at Q sub 1 is equal to the outflow Q sub 2 plus Q sub 3. Let's go! Ayan. So, ngayon, try na natin i-compute yung diameter at pipe number 2. So, lagay ko dito for D sub 2. So, ang ating working equation for that is H sub F sub 2 is equal to 10.29 N square L Q square over D raised to 16 thirds. So, these are all in terms of, sub 2. So, isa-isahin natin yung mga functions. So, that is H sub F sub 2. So, H sub F sub 2, makukompute natin yung value niyan. Since malalaman na rin natin yung elevation ng piezometric level, makukompute na natin yung value nitong H sub F sub 2. As well as yung H sub F sub 3. Pwede na rin natin yung makompute. Given na rin yung N para sa pipe number 2. Yung L given. Yung Q, ang problema, hindi pa siya given. So, alam na natin na hindi talaga din given yung D sub 2. So, ang goal natin ay alamin muna natin yung Q sub 2, pati itong H sub F sub 2. Pero bago yun, gusto muna nating malaman kung ano ba yung elevation ng piezometric level. So that is
EL sub P. So, ito na lang yung designation ko for the elevation of the piezometric level. So, that is the difference in elevation between reservoir A and ma-minus lang natin yung head loss, no? Hindi pala difference in elevation. I-minus natin yung na-compute natin na head loss at pipe number 1 dun sa elevation ng ng reservoir A. Kasi nga kung papansin nyo, ayan, bababa tayo ng level. Okay? So, yung pagbaba ng level na yun, due to head loss, ay ibabawas natin syempre yung na-compute natin na H sub F sub 1. So, that is 150 minus yung H sub F sub 1, 31.977. So, na-store natin yung sa A. So, that is 150 minus the stored value at A. So, yung elevation ng piezometric level is at elevation 118.022 meters. Ayan. So, gawin ko ay store ko na din to sa B. Store ko na rin sa B para so, ngayon, meron tayong elevation, no, para sa piezometric level. Ang sunod naman natin gagawin ay malaman ba natin kung ano yung H sub F sub 2 by knowing the difference in elevation between the piezometric level and reservoir B. So, H sub F sub 2 is equivalent to difference in elevation ng piezometric level at yung difference in elevation ng reservoir B. So, ngayon, that is the stored value at B minus 105 meters. H sub F sub 2 is equal to, okay, that is alpha B minus 105. So, that is 13.002. 13.002 meters. So, gawin ko, stored ko dito sa C. Store lang ng store para, ayan. So, ngayon, since na-compute na natin yung H sub F sub 2, try na rin natin computein yung H sub F sub 3. Malay natin, magamit natin siya sa ating solution. Yung para naman sa H sub F sub 3, so, try kong baguhin pala yung 10 color. That is, H sub F sub 3 is the difference in elevation between the elevation of the piezometric level, EL sub P, minus yung elevation ng reservoir C. That is EL sub C. Okay. So, that is the stored value at B minus 89. So, H sub F sub 3 is equal to, so, stored value at B, alpha B minus 89 is 29.022. 29.022. Oops. 022 meters. And store natin siya sa shift store B. Store ko siya sa B. Ulitin ko lang, ano ba yung na-store natin sa C kung tama. Yan, tama. So, ngayon, since hindi pa natin alam kung ano yung Q sub 2, hindi pa natin mako-compute yung D sub 2. Since na-compute na natin yung H sub F sub 3, pwede natin sigurong ma-compute yung Q sub 3. Okay? So, try natin computein yung Q sub 3. So, para sa Q sub 3, that is H sub F sub 3 is equal to 10.29 n square L Q square all over D raised to 16 thirds. So, lahat ng to ay sub 3. Sub 3, sub 3, sub 3, sub 3. So, ngayon, may value na tayo ng H sub F sub 3. That is the stored value at D equals
10.29 multiplied to 0.011 squared multiplied to pipe length 800 multiplied to Q sub 3 square all over pipe diameter 0.6 na in terms of meters raised to 16/3. So, with this, makompute natin yung value ng Q sub 3. So, that is at 10.29 times 0.011 squared multiplied to 800 multiplied to alpha x squared all over 0.6 raised to 16/3. So, gawin ko lang, shift solve lang tayo. Shift solve. So, yung value ba ng D ay correct? 29.022, tama? So, mag-input tayo ng guess na value. So, nag-input ako ng any positive value. So, yung na-compute natin na value is 1.38237 meters. So, ito yung Q sub 3. So, yung Q sub 3 daw ay ilan? 1.3823. So, store ko to sa E. Ayan, dami ko na store. Shift store E. So, ngayon, since na-store na natin sa E, bakit ba mahalaga na na-compute natin yung value ng Q sub 3? Kasi nga, meron na tayo ditong equation ng Q sub 1 is equal to Q sub 2 and Q sub 3. Or plus Q sub 3. So, gawin ko lang ay compute natin yung value ng Q sub 2. Since ang Q sub 1 is 2.5, so, gawin ko lang block to, 2.5 equals Q sub 2, which is yung unknown, plus Q sub 3, o yung stored value at E. Madedetermine natin yung value ng Q sub 2. So, that is 2.5 minus the stored value at E. So, yung Q sub 2 is 1.17. Okay. So, Q sub 2 is 1.1176 cubic meters per second. Ayun. So, dahil dyan, pwede na nating makompute yung value ng D sub 2. No? Since na-compute na nga natin yung value ng Q sub 2. So, ayun. So, yung values ay i-substitute na natin dito sa ating working equation. So, para sa H sub F sub 2, yun yung stored value at C or 13.002. So, that is alpha C is equal to wait lang. Sige. Try ko lang. So, input na natin pala. 10.29. Kasi ako, usually, kapag ang unknown ko ay nasa denominator, tinatranspose ko siya sa numerator para mabilis yung pag-process ng calculator. Pero, try lang natin, baka mabilis. 10.29. So, multiplied to 0.01. So, ang ginagawa ko, sinasubstitute ko na yung values. Kasi nga, ito lang yun, C. Oops. That is C equals 10.29 and 0.011 squared multiplied to L. So, yung L ay ang value ng L at pipe number 2 is 1,000. Ang Q sub 2 ay 1.11
square all over. Medyo mahaba siya. Overlap na tayo sa iba nating solution. Anyway, that is over d sub 2 raised to 16/3. Ayun. So, balik tayo sa calculator. This is squared multiplied to 1,000 multiplied to 1.1176 squared all over x alpha x raised to 16/3. So usually kapag mga ganito, yun nga, tinatranspose ko yung unknown na nasa numerator papuntang denominator. Anyway, shift solve na lang tayo. Ang value ng c ay tama at mag-input tayo ng any positive number as our initial guess. So, yung value ng d sub 2 ay, hintayin talaga natin siya kasi nga nasa denominator. Anyway, hintayin na lang natin. Ayun, so medyo mahaba. So, dalawa. So, merong tayong positive value dito na 9.66 times 10 to the negative 3. At meron din naman tayong negative value dito. So, try pa natin i-equals kung meron pa. So, ayun. Pero ilista natin yung nakuha nating. Ayan. So, ngayon, nagbigay ng dalawang option, no, na roots yung ating shift solve. No? Kasi, since ito ay, ayan, ang exponent natin ay hindi 1 no, or more than 1, magbibigay yan ng multiple na value ng roots. Kaya lang, pipiliin natin yung realistic. No? Kung titingnan natin dito sa given na answer kanina, ay ayan, dalawa siya. Pero, ngayon, try nating piliin to. 0.67135 meters pala. Pero, itry ko kaya na ang gawin ay ilabas ko tong numerator. Ay, itong denominator ko na unknown. At ang ilagay ko dito ay yung stored value at c. So, tinranspose ko lang. At dito ko ilagay yung unknown ko, which is x raised to 16/3. Kung alin na mas mabilis. Shift solve. Ayan. Siyempre, itong ulitin ko lang. Shift solve. So, yung value ng x parehas, 10 pa rin yung ilagay natin. Ayan, mas mabilis talaga kapag ang numerator natin yung unknown. Kapag nasa denominator kasi siya, talagang matagal lalabas yung value at posibleng yung roots pa ay malayo dun sa expected mo na value. Anyway, ito na yung gagamitin natin. So, 0.671 or kung i-round up natin to dun sa nearest na possible size, no? Siyempre, pili tayo dun sa standard size, no? So, ang pinakamalapit dito ay 700 mm. Nag-approximation na lang tayo din. At ayan, ang exact value ay 671 mm, pero ni-round up natin siya dun sa nearest na standard size, which is 700 mm. Let's go! Ayun, at yun lang para sa video na to. Sana may natutunan kayo at see you sa next video. Pero kung mapapansin nyo, hindi kompleto yung nagawa nating topics para sa hydraulics. Ito yung last kong magiging video lecture para dito sa course na to. Pero
huwag kayong mag-alala kasi itutuloy natin yung mga topics na lampasan natin o hindi pa natin naabutan sa water supply engineering at sewerage and drainage engineering, kasi nga dahil pandemic nga ngayon, hindi natin matatapos yung topics at ituro lang siya online at malamang hindi nyo ma-absorb lahat yon kung dadaanin lang natin online. So, ulitin ko yun lang para sa video na to. Sana may natutunan kayo at see you sa next video. Thank you so much.